TV5. Magandang umaga po. Ma'am, follow-up lang dun kay Senator Bato. Ano po yung nakikita natin na scenario once na nirelease na rin yung arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa? Pareho din po ba yung assistance na ibibigay ng government Sa sa Interpol? Interpol? Pareho pa rin po. Hindi po kasi tayo pwedeng mamili. Kung ito po ay ginawa po at nakipag-coordinate, makipagtulungan tayo sa Interpol dahil ang dating Pangulo po ang subject po ng warrant of arrest, hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Pero what will happen po? Kasi I understand Senator Bato de la Rosa has already talked to Senate President Jesus Cordero and he asked for the protection of the Senate. So, paano po magiging senaryo doon kung may kausap siya sa Senado? Hindi ko po alam kung ano magiging sagot ni Senate President patungkol dyan, hanggang saan yung protection na kanya maibibigay. Kung may warrant of arrest, abogado naman po si Senate President. Alam naman po niya kung ito'y valid at pwede niya po na ikumpirma kung valid ang warrant of arrest. Hindi naman po niya siguro ikakalong at itatago ang masasabing suspect sa isang international criminal court. Last na lang po. Yesterday, Senator Bato de la Rosa mentioned that clearly it was a demolition job against him. Pero parang nag-benefit pa siya dun sa demolition job kasi tumaas daw yung kanyang survey sa Pulse Asia. Your reaction on that? Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisampa po yata to kung di ako nagkakamali taong 2017. Matagal na nga po eh, dapat noon pa po. Di ba kung ito po ay hindi po nag-withdraw at alam naman po natin ang dahilan kung bakit nag-withdraw ang dating Pangulong Duterte dito sa Rome Statute. Siguro po, pag-usapan din po natin yung mga di umanong biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon ang atensyon ng tao. Hindi napapansin sa ngayon ano ang naranasan ng mga biktima. Ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ng kanilang mga kamag-anak na naging di umanong biktima ng EJK. Bakit ngayon ang mga Pilipino hindi na nakikita yung mga namatay? Bakit napagtutuunan natin ng pansin yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay? Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Sorry, how far are we from achieving justice for those victims? Doon po sa ICC, JK. ng EJK. Sa ngayon po, alam ko po may mga naka-pending po na complaints. Pero ayon nga po kay SOJ Remulla, yung mga complaints naman po, kung di ako nagkakamali, yung complaints po sa ICC ay hindi naman po yan itatouch. So most probably, para hindi po magkaroon ng overlapping ng cases at para hindi masabi namin magkaroon ng double jeopardy in the future. So, tignan po natin at tatanungin ko po rin si SOG patungkol sa mga pending cases patungkol po dyan. Next question, Annalisa Berano, Bomboradio. Yusek, good morning. Kahapon po itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines and PNP na walang sundalo, pulis ang nag-resign sa service bilang suporta kay dating Pangulo. Alam po ba ito ni Presidente at ano po ang kanyang reaksyon? Sa tingin niyo po ba ano ang motibo ng mga nagpapakalat nito at saan po ito nanggaling? Marami po nagpapakalat ng iba't ibang kwento na wala pong katotohanan. Sa ating pong paningin, ang pagkakalat po ng mga ganitong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Pero tandaan po natin, sabi nga po natin, ang mga taong bayan, sana po imulat nyo ang inyong mga mata. Tignan nyo po kung ano pa talaga yung katotohanan. Muli, wag natin iwan yung issue ng extrajudicial killings.
may kaugnayan sa pag-surrender ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC through the Interpol, wala pong nagre-resign ayon po kay General Fajardo. Kung wala pong nagre-resign, maganda po, di masaya po siya. Next Wala question. po, loyalty check, wala po. Dahil kampante po ang Pangulo na ang ginawa po naman ng administrasyon ay naaayon sa batas. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, magandang tanghali. Kaugnay ito nung sinasabi ni Senator Bato that he feels betrayed to the max. Those were his words. Na nangyari po ito sa kabila ng pagsigurong personal sa kanya ng Pangulo na hindi siya gagalawin ng ICC. May lumutang din pong allegedly a letter to the Vice President Sara, assuring her of the same thing, that the government will not cooperate in any way, shape, or form with the ICC, and that the President will always protect the sovereignty of the country at all times. Is there such a letter? Wala po. Nag-meeting po kami kanina ni Pangulo, kasama po ako sa meeting kanina. Hindi po namin napag-usapan kung may letter. So, kung patungkol naman po kay Senator Bato, unang-una po, ulitin natin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng special treatment. Ang betrayal po sa isang tao, kung siya naman po ay naaakusahan, hindi po ito masasabing isang issue. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno, ay hindi nag-betray sa batas. Hindi siya nag-betray kung anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nag-betray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, nakasama po, kung kailangan managot, dapat managot. Sabi naman po nila, sila naman po ay walang kasalanan. Hindi po ba't napakabilis naman nilang madidepensahan ang kanilang sarili at mapapabilis siguro ang pagtapos ng proceeding sa ICC kung sila mismo ang magdidepensa sa kanilang sarili dahil wala silang kinalaman ayon sa kanila. Ang tawag po ni Senator Bato sa katwiran ng gobyerno that we are cooperating with the Interpol and not with the ICC ay flimsy. Because the President allowed it. That's why it happened. Ganun po ang kanilang katwiran, nakikitang katwiran. Maaasahan po talaga natin yan sa kanila. Dahil sila po yung naging concerned parties dito. Maaasahan po natin ang ganyan damdamin. Pero hindi po niya pwedeng diktahan kung ano po ang ikikilos ng administrasyon. Lalong-lalo na po kung ito naman po ay mayroong patungkol sa ating commitment sa Interpol. Next question, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Just concerned about the First Lady, you said. Mm-mm. Napakaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yun. Next question, Tuesday New, DZW. Good morning po, Yusek. Patuloy po yung pagkikilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita po ito kahapon sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Paano po ninyo sila pakakalmahin para hindi po ito matuloy sa tinatawag na full-blown people power? Okay. Sa ngayon po, sabi nga natin, yung mga nakikisimpatya po sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yan. Hindi po yan pipigilan. Karapatan po nila na malungkot, magdalamhati para kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po tayong nakikita na maaaring makaalarma po sa administrasyon. Kapag po dumating na po yun, sa puntong iyon,